Samantala, maayos na lagay ng 7 tao na nasugatan matapos aksidente umanong pumutok ang shotgun ng isang security guard sa LRT EDSA station. Pero ang Pasay PNP hindi kontento sa paliwanag ng gwardiya, kaya inirekomenda nilang suspendihin muna ang kanyang lisensya. Saksi si Susan Enriquez. Nakalugmok ang security guard na si Ruel Bustarde ng aming datnan sa himpilan ng pulisya sa Pasay City. Hindi niya raw kasi luwas maisip kung paano pumutok ang hawak ng shotgun. Gayong sabi niya, hindi raw niya kinalabit ang gatilyo. Yung daliri mo nandun sa gatilyo. Alayo po sir eh. Nakaganyan lang po. Wala sa gatilyo yung daliri mo. Oo, nakaganyan nga lang. Ako nga po, nabigla po nung time na yun. Nabigla po, gumanyan po yung baril, pumutok agad. Nangyari ang aksidente umanong pagputok ng baril habang naka-duty ang nooy reliever lang na si Bustarde sa LRT EDSA station tanghali kanina. Dahil pakalat ang pagsabog ng bala ng shotgun, 7 ang sugatan sa insidente. Kwento ni Bustarde, nalaman na lang daw niyang pumutok ang baril nang makita ang 2 babaeng sugatan sa kanyang harapan. Kaya nung nakita ko po na minatimahan po 2 babae po, madam, agad ko pong binuhat po sila para dalhin po sa tricycle para itakbo agad po. Pati ang multicab na ito, tad-tad ng tama ng pellet mula sa shotgun. Karamihan naman sa mga biktima, tinamaan sa paa at binti at agad na isinugod sa San Juan de Dios Hospital. Sa kabutihan palad, walang napuruhan sa kanila at ngayon nasa maayos ng lagay. Yung mga tama lang naman po nila are soft tissues, may mga foreign bodies lang sa mga lower extremities, yung iba meron po sa upper extremities. Kasama sa mga nabaril ang asawa at pamangkin ni Aling Merlina, pero wala raw silang balak maghabla. Siyempre, kung sa amin din nangyari yun, di ba? Sa asawa ko, siyempre gwardiya yun, hindi naman niya kalain na aksidente lang. Pero ayon sa pulisya, hindi raw katanggap-tanggap ang paliwanag ng gwardiya na hindi niya alam kung bakit pumutok ang shotgun. Kuha mo yung lisensya mo as security guard. So, we presume na alam mo ang training ng paghawak ng firearms. So, ano man ang naging rason niya dyan, kaysa hindi niya gamay, o hindi niya gamit, o hindi issue sa kanya, o binigay lang sa kanya at pumutok at hindi niya alam, so sigado na lang siya magpapaliwanag niya. Irerekomenda ng Pasay City Police na suspindihin ang lisensya ng gwardiya at sumailalim ito sa muling pagsasanay. Pansamantalang nasa kustodiya muna ng Pasay PNP sa Bustarde habang hinihintay ang pahayag ng mga biktima. Pagkatapos nito'y sa karaw pag-aaralan ang reklamong isasampa laban sa kanya. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Patay naman ang isang binata matapos umano siyang barilin ng sariling ama sa isang KTV bar sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang pinagtatalunan umano ng mag-ama, laruang PSP. Ang report ni JP Soriano, una sa saksi. Inabutan pa nakahandusay ng QCPD Soco ang bangkay ng lalaking ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City matapos magbabarilin bandang alas 3 ng hapon. Kinilala ang biktimang si Jeff Villaflor, 30 anyos, at may isang tama ng bala sa dibdib. Ang hinahanting na suspect ngayon, ang mismong ama niyang si Simon Villaflor. Sa imbestigasyon ng QCPD, lumalabas ang sinundan ng biktima ng kanyang ama't ina sa KTV bar na pinapasukan ng kanyang kasintahan. At doon narinig daw ng ilang saksi ang pagkatalo ng biktima at ng kanyang ina tungkol sa PSP, isang uri ng portable gaming device. Gulat nga kami pag akyat dito. Putok. Baba kami syempre. Siguro baka kinuha ng biktima. Ngayon, nung nagtatalo yung mag-ina, itong ama, hindi na siguro bigla na lang daw binaril itong biktima. Tapos sumakay ng taxi, mabilis to umalis. Ayon sa QCPD, may impormasyon silang natanggap na maaaring asangkot sa ilang robbery hold-up case ang biktima. Nang buklatin nga ng Soco ang kanyang belt bag, isang sumpak ang natagpuan. Patuloy naman ang pagtugi sa suspect na nahaharap sa reklamong parricide. Mas maganda siguro sa mga magulang, kaysa naman sa masaktan mo yung anak mo, mapatay mo yung anak mo, kung ikaw magulang at alam mo may ginagawa yung anak mo hindi maganda, surrender mo na lang sa batas. At least kung makulong man siya, parang narirehab at nakikita mo siya nandyan. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Samantala, nakausap ng GMA News ang may bahay ng Pulis Maynila na inaakusahan ng paggagahasa siya sa tindera sa loob mismo ng headquarters ng Manila Police District. At ayon po sa may bahay ni PO3 Antonio Bautista, malabong gawin ng kanyang mister ang paratang laban sa kanya. May saksi exclusive si John Consulta. Nag-aapektuhan na po kami pang pamilya niya. Hindi na po kayang gawin ko na may po ng asawa ko.
Emosyonal si Aileen, di niya tunay na pangalan, habang ipinagtatanggol ang asawang si PO3 Antonio Bautista na nanghalay at nagnakaw umano mula sa isang tendera nitong bisperas ng bagong taon. Itinanggi raw ng mister ang ibinibintang sa kanya. Napakabait po ng asawa ko. Wala po siyang minusunbaing mga babae. Sa katunayan po, may mga ano pa po siya dito na nagpapasalamat po, sir. Salamat, tinulungan mo kami. Kaya hindi po maaaring gawin ng asawa ko yun. Ipinakita pa nga ni Aileen sa amin ang mga parangal na ginawad sa kanyang asawa. Patunay raw na isa itong matinong pulis. Gate ni Aileen, lalabas din ang mister sa tamang panahon para linisin ang pangalan. Saka raw ikikwento ni PO3 Bautista ang totoo umanong nangyari noong bisperas ng bagong taon sa headquarters ng MPD. Kaya mensahe ni Aileen sa umano'y biktima ng asawa. Sana magsabi na po ng totoo yung babae. Huwag na po masyadong idiin ng asawa ko. Sana po huwag niyo munang husgahan ng asawa ko. Alamin niyo muna po ang totoo bago niyo husgahan ng asawa ko. Sagot naman dito ng biktimang itinago sa pangalang Vanessa. Ang taong magsisinungaling at may kasalanan talagang magtatago siya dahil natatakot yata sa batas na humarap. Una nang inilipat sa pangalaga ng NCRPO sa Camp Bagong Diwa si Vanessa para na rin sa kanyang seguridad. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. At sa ibang balita, nagsorry na si Ave Party List Representative Eulogio Magsaysay sa PAL Customer Service Agent na nagreklamo ng pababastos at panginsulto laban sa kanya. Pero ang empleyado ng PAL, desididong magsampa ng reklamo sa Ethics Committee ng Kamara at sa Ombudsman laban sa kongresista. Saksi si Sherry Antore. Ano bang naging kasalanan ko sa iyo, Mr. Magsaysay? May konting respeto naman. Babae ako. Hindi ko makalimutan yun. Yan ang paghihimutok ng PAL Customer Service Agent na si Sara Bonin Ocampo nang muling ikwento kung paano siya umano binastos ni Ave Party List Representative Eulogio Magsaysay. Nagalit daw si Magsaysay matapos umanong hindi mapagbigyan sa gusto niyang seat number sa isang puno ng eroplano papuntang Los Angeles noong December 17. He was looking at me like this. I said, "Sir, do you have a problem with me?" Right away, he said, "Shut up, you menopausal." He said, "Papasisante kita, papasisante kita." Kaya kanina sinamahan si Ocampo ng mga kasamahan niya sa Philippine Airlines Employees Association o PALEA para kalampagin ang kongresista sa kanyang tirahan sa Eisenhower Street sa San Juan. Pero hindi talaga rito nakatira si Representative Magsaysay. Gayunman sa isang panayam, muling iginiit ng kinatawan na nag-ugat umano ang gulo, saan niya'y pangit na pagsagot ni Ocampo sa kanyang tanong. Ma'am, may I request that we be seated together, most particularly my 10-year-old son. To my surprise, she said, "Oh, is that within my powers to do anything?" I was looking at her, dahil surprise ako eh. Hindi siya nakontento, lumapit siya ulit sa akin. Sabi niya, "Sir," almost face to face, "Sir, do you have a problem with me?" Dahil upset ako, doon ko na bitawan yung mga salitang menopausal bitch. Gayunman, inulit niya ang paghingi ng tawad sa customer service agent. Whatever offensive, sexist remarks I have made or uttered, nasabi ko, nabanggit ko, I apologize. Madali lang magsabi ng apology eh. Madali lang gawin yun eh. Sa muling pagbubukas ng sesyon sa Kamara sa darating na Lunes, reklamo sa Ethics Committee laban kay Magsaysay ang ipambubungad ni Ocampo. Hiwalay pa raw yan sa ikinakasang reklamo sa Ombudsman. Di pa man hawak ng Kamara ang reklamo, tinayak na ng mga kabaro ni Magsaysay na magiging patas sila sa kaso. So ang censure is part of the is part of the penalty that we can adopt. Ayon naman sa PAL, bagamat karapatan daw ni Ocampo na magprotesta, nilinaw nilang wala raw kinalaman ng pamunuan ng flag carrier sa pagkilos na ito. Patuloy raw nilang iniimbestigahan ang gusot sa pagitan ni na Magsaysay at Ocampo. Ako si Sherry Torres, ang inyong saksi. Samantala, nagkaroon umano ng pagsabog sa isang eroplano ng Cebu Pacific pagkalapag sa Puerto Princesa, Palawan, pasado alas 7 ngayong gabi.
Ligtas naman daw ang lahat ng 129 na pasahero at crew ng Cebu Pacific Flight 5J645. Gayunman, hindi pa matukoy ng airline ang dahilan ng pagsabog. Pero sa kwento ng isang pasahero, pagkalabag nila, may narinig silang pagsabog at bigla na lamang daw nag-total blackout. Sumadsad daw sila at namatay ang air conditioning unit ng eroplano. Ilang oras din daw ang tinagal bago sila pinalabas ng eroplano. Isa sa mga pasahero ang sinugod sa ospital dahil tumaas umano ang presyon. Ay sa isang gwardiya na nakatalaga sa airport, pumutok daw ang gulong ng eroplano. Paliwanag naman ng Cebu Pacific, batay sa paunang ulat ay masama raw ang panahon noon. Humingi na ng paumanhin ang Cebu Pacific at nangakong iimbestigahan ang insidente. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang balita. Muling nagpulong ang Incident Investigation and Review Committee na nag-imbestiga sa madugong bus hostage crisis sa Maynila noong Agosto ng nakaraang taon. Layo nitong busisiin ang manual ng PNP kaugnay sa pagtugon sa mga krisis tulad ng hostage taking. Ayon kay PNP Deputy Chief for Operations, Benjamin Belarmino, na sumalang sa panel, dapat sumailalim sa training ng paghawak ng crisis situation ang lahat ng kumatawan sa Crisis Management Committee. Iminungkahi rin niya ang pagbuo ng isang rapid deployment team. Samantala, hindi pinayagan ng Korte Suprema ang hiling na oral arguments ni Lauro Vizconde ukol sa Vizconde Massacre case. Ayon kay Supreme Court spokesman Attorney Maidas Marquez, ang hiling ni Vizconde ay base sa alegasyong magkaroon ng grave abuse of discretion ang kataas-taasang hukuman, bagay na itinanggi ng Korte Suprema. Iniurong na sa susunod na linggo ang pagtalakay sa motion for reconsideration ni Vizconde para bigyang daan ang ilan pang mosyong inihain sa Korte Suprema. At sa iba pa ring balita, nagdiwang ng ika-100 anibersaryo ang College of Law ng University of the Philippines. Ginawaran si dating Chief Justice Reynato Puno ng Doctor of Laws Honoris Causa, ang pinakamataas na parangal na binibigay ng kolehiyo. Dumalo sa parangal ang mga kilalang alumni tulad ni na dating Chief Justice Hilario Davide, Senador Edgardo Angara at GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon. Let me first thank the Board of Regents for this honor, confirming me an honorary doctorate degree. Ginugunitan namin ang teaching law in a grand manner at sinasabi namin, naniniwala kami, honor and excellence, leadership and service, passion for excellence. So ito yung kahalagahan ng centennial. At sama-sama natin saksihan sa kauna-unang pagkakataon mula ng Makalaya, Senador Antonio Trillanes IV dumalo sa Senate Committee hearing. Sa ating showbiz saksi, Filipino-French actor Solen Yusaf na insulto ng bansagan siyang bimbo ng isang French TV network. Una sa saksi, petsa ngayong araw na January 11, 2011 o 11111. Malas nga ba o swerte? Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.